Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo at maihayag ang inyong salita, ang Parsha Pinchas. Lord, nawa Panginoon ay patnubayan niyo ang inyong mga anak at ilahad niyo po ang inyong mensahe sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom muli mga kapatid, mga kaibigan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Parsha Pinchas o Pinehas. Ito ay matatagpuan natin sa uh, Numbers chapter 25 verse 10 hanggang chapter 30 verse 1 ng Numbers, no? At dito medyo malapit na, patapos na ito ang uh, ang buhay rin ni Moses ay malapit na rin, no? At dito ay nagkaroon din ng panibagong census, no? Papapag-usapan natin 'yan. At ang ibig sabihin ng pangalan ni Phinehas, kung matatandaan natin, merong uh, yung kay Balaam, ano, na kung saan ay last week pinag-usapan natin 'yan, na kung saan ay pinatawag siya ni Balak upang isumpa o i-curse ang Israelites, ano, ang anak ni Israel. Kasi natatakot si Balak sa mga Israelites, no? Kasi kilala nila si Balaam na kung sino ang binibless niya nabibless at kung sino ang kinakurse na curse. So at least i-curse yung mga nagiging nag uh, uh, namamayagpag ng mga Israelitas, ano. So, yung tipong malasin sila, malasin. Yun ang ano ron, ano. Pero hindi pumayag ang Panginoon kasi sabi niya, hindi mo pwedeng i-curse yan kasi mga blessed yan. So, anong ibig sabihin nito? Ah, Kapag tayo ay blessed ng Panginoon dahil tayo ay nagkikip ng commandments, hindi tayo tatablan ng mga sumpa-sumpa na yan o mga curses or whatever it is, no? So, yan ang isang lesson dyan, no? Hindi papayag ang Panginoon. At kung sino man ang mag-curse sa atin will be cursed, no? At kung sino man ang magbi-bless sa atin will be blessed. Kasi yan ang pangako ng Panginoon kay Abraham at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kaya naman pinangakuan si Abraham ng gano'n dahil nga sumusunod siya sa Panginoon, no? So, si Phinehas ay apo ni Aaron, no? Siya ay anak ni Eleazar na currently during that time ay high priest, no? Or magiging high priest kasi buhay pa si Aaron pero mamamatay na rin. Malapit na siya rito, eh. So, ibig sabihin, hindi pa nakakaupo si Eleazar as a high priest na ipangako na kay Phinehas na siya ay magiging high priest at ang kanyang mga descendants dahil sa kanyang pagsunod, no? Kung maalala natin, ang kwento ay inudyukan ni Balaam si Balak na kasi since hindi niya ma-curse ang mga Israelites, um, gaw ano sila um, ituksuhin sila para ang Panginoon mismo ang na nagpo-protect sa kanila ang magpaparusa sa kanila, gano'n, no? So kung maiaalis sila sa protection ng Panginoon dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Panginoon, ay yun ang pamamaraan para ma mawala sila sa covering, no? Kaya ang Panginoon galit na galit sa mga Moabites, kaya sabi niya up to 10th generation hindi pwedeng yung mga Moabite hindi pwedeng makapasok sa congregation of Israel. Pero si Ruth, makalipas lang ng second generation,
ay third at the most, ay nakapasok siya dahil sa pag-insist niya na talagang talagang sumama sa Israel, ano. At sabi niya, "Your God will be my God, your people will be my people." Sabi, ang Panginoon mo ay magiging Panginoon ko, ang iyong mga tao ay magiging ah, tao ko na rin. Parang kasama na siya. At talagang iniwan niya ang kanyang marangyang buhay bilang isang prinsesa ng Moab at doon siya namuhay ng mahirap sa Israel, no? Kasama ni Naomi. At yan siya na may pinagpala at out of her, ang Messiah ay nanggaling, no? So yan ang ano diyan eh. Anyway, balik tayo kay Pinehas o Pinchas. Uh, Sometimes pinopronounce to Pinchas, no? Pero Pinchas. Ito ay binigyan siya ng covenant of peace ng Panginoon dahil sa may ginawa siya. Nung na, inadvise ni Balak, ni Balaam si Balak na magpa lahat ng mga magagandang babae sa Moab ay i i iparada sa sa mga Israelites na lalaki, ano. So natukso. So magaganda talaga sila. Magaganda ang mga Moabites. At ayun na nga, ganun na nga nangyari, no. So maraming natukso, 20,000 men ang ang namatay dahil sa pandemic, no. Nagkaroon ng pandemic at um, maraming ano ito eh, paano nagkaroon ng pandemic. Una, remember, unclean ang mga Moabites. So may mga kinakain sila na hindi dapat kainin. May mga practices sila na ginagawa na carrier sila ng virus. So yung mga nakihalubilo ng mga lalaki at sumama pa sa mga pag-offer sa idols, ano. Hindi natin alam exactly kung ano ang kanilang participation, pero kapag ang isang tao ay kahit hindi siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan, pero nakikain siya, part na yon ng kanyang pagsamba, parang kasama na rin siya. Kung ah, ang isang lalaki kasama niya yung babae na nagsamba sa isang Diyos-Diyosan o ah, isang religious activity, no? Maski hindi siya kasama, pero ando doon siya sa area dahil nag-aantay siya, parang part na rin siya, no? So, pero specific itong binanggit dito yung food sacrifice to idol. So, ibig sabihin, nagpiesta sila, yung kinain ng mga Israelites na binigay ng mga Moabites ay most likely contaminated ito, no? Kasi may mga bacterias na hindi kilala ng katawan ng mga Israelitas. Dahil na rin ito sa immunity, no? So ngayon, galing sila ron, obviously, may mga nangyari sa kanila, um, nadala nila ngayon sa kampo, no? Ngayon, dun sila nagkalat ngayon. Yung dala nilang bakterya ay nahawa nila ang mga tao at maraming namatay, no? So ganun ang pagkalat ng plague, no? Yung pag nabasa natin na plague, pandemic 'yun. So ngayon, itong isang Simeonite prince, no? Nagdala pa ng babaeng Midianite naman, hindi naman Moabite, Midianite princess. So habang nagre-repent ang mga tao, ang ginawa naman nitong isang magaling na Simeonite ay nagdala pa ng babae na broad daylight. So, talagang garapala na. So, doon pa sila ah,
nagtalik sa kalagitnaan ng mga nagre-repent na tao. So ang ginawa ni Pinehas ay kinuha siya ng javelin at pinasok niya sa tent at tinuhog niya yung yung Simeonite prince saka yung Midianite princess. Patay sila pareho. So alam na natin kung saan sila pupulutin sa kabilang buhay, ano, dahil sa ginawa nila. Dahil dito, naibsan ang galit ng Panginoon at napigilan ang plague. Hindi na pinakalat ng Panginoon ang plague. So, pero 20,000 na yung namatay. Marami sa mga leaders ang hinang. Pinabitay ni Moses kasi sila pa yung mga leader-leader ng kalokohan, no? Pero hindi dun napawi ang galit ng Panginoon. Napawi ang galit ng Panginoon sa ginawa ni Phinehas. Kahit prinsipe pa, no? Kahit sino ka pa, kapag nag-violate ka ng commandment ng Panginoon, ay ah, walang sinisino, no? So, dahil doon natuwa ang Panginoon kay Phinehas. Sabi niya, ang high priest, ang high priesthood, o ang covenant of peace ay mapapasa kanya at ang high priesthood ay sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang nakakatuwa dito mga kapatid, mga kaibigan, ano, ay si Phinehas si Eleazar na tatay ni Phinehas, hindi pa siya high priest that time kasi buhay pa si Aaron, eh. Although eventually mamamatay na rin. Pero hindi pa nakakaupo si Eleazar. Naipangako na yung high priesthood sa anak ni Phinehas, no? At sa kanyang mga anak. So, pero pinakamaganda dito yung covenant of peace na binanggit, ano. Ito ay first time na nabanggit sa Torah o sa Tanakh at sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng covenant of peace. Ang covenant of peace po mga kapatid, mga kaibigan, ay isang I would say, yan ang highest level ng ah, ng ah, ng ah, promise na maibibigay sa isang tao. Kasi for eternity yan. Actually, um, naipangako rin ng Panginoon yan sa future na Israelites, no? Yung mga future believers sa millennial kingdom. So medyo ano talaga, eh, kumbaga nauna nang nakakuha si Phinehas niyan, ano. Ang ibig po sabihin niyan, proteksyon sa walang kahit sino na makakagalaw sa'yo. Um, you will be in peace, no? Walang walang ibang puwedeng gumulo sa'yo, no? 'Yun ang ano, kaya talagang dahil sa isang action niya na ginawa na ikinalugod ng Panginoon, nabigyan siya ng napaka-highest na honor, no? Tayo kasi ang ano natin, ang tingin natin sa blessing is yung pera or opportunities or, even wisdom. Wisdom is good, it's an excellent thing, pero ang covenant of peace ay isang bagay na nagbibigay sa iyo ng assurance, no? Na talagang ano na, on the bag na, no? So, ito ba ay related sa mga nag-pray to receive, no? Yan ang isang tanong yan. Nag-pray to receive na ako kay Jesus Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. So, ligtas na ako forever. Um, yung prayer na yan is a very, very beautiful thing. It's a very good thing. And I think everyone should be doing it if they can. But hindi ito ang end of everything na okay na, ligtas ka na forever and ever. Hindi po, no?
ay dapat susunod pa tayo sa commandments sa Panginoon. What's gonna happen kung hindi tayo sumunod? Eh, hindi ka tumupad sa pangako mo. Sabi mo, susundin mo ang Panginoon bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas. Panginoon, di ba? So susundin mo yung kanyang mga commandments. Ngayon, paano ka magkakaroon ng covenant of peace kung ikaw mismo i-violate mo um, covenant mo, yung promise mo na gagawin mo siyang Panginoon. So susundin mo siya. Anong sinusunod mo? Di ba? Yan ang isa dyan eh. So, it's very important na susundin natin ang mga commandments ng Panginoon. Ano? Otherwise, wala. Even si Moses, no? Si Moses, nakita natin dito na pinakyat siya sa isang mountain na para lang matanaw. Hanggang abot tanaw na lang siya sa land of promise dahil sa hindi niya nasunod ang utos ng Panginoon. Si Moses na very faithful sa Panginoon, lahat ng for so long sinunod niya ang Panginoon. Tapos nagkamali lang siya minsan. May hindi siya sinunod. Na-miss agad niya ang opportunity to get into the land of promise. Ang masakit pa nito, pati yung kapatid niya na si Aaron namatay. Pinatay ng Panginoon at pinalitan na ni Eleazar. So it's very important na sumusunod tayo sa Panginoon. Ngayon, yung covenant of peace, no, ay nabanggit ito um, sa Isaiah, nabanggit ito sa Isaiah 54:10, no? Ito'y promise din ito sa future generation, no? Sa Ezekiel 34:25, no? Saka sa Ezekiel 37:26. So apat lang uh, uh, na banggit ito sa Tanakh, no? Pero si Yeshua, on the other hand, ay ipinangako ito sa kanyang mga disipulos at doon sa mga susunod sa mga uh, susunod sa kanyang mga utos, ano? Yung mga makikinig. Sabi niya, my peace I will give you, my peace I will leave you, not as the world gives, I give you. So, that's a covenant of peace, technically. You know? Yung peace of God, um, um, iba yon, ibang level yun eh. It's actually more than salvation itself. Kasi part lang ang salvation doon. Isa lang sa mga component. Higher siya yung covenant of peace. Ano? Hindi baliktad. Dahil saved ka, may covenant of peace ka, baliktad. Dahil may covenant of peace ka, you're saved. Yun eh. And everything else, ano? It follows. No? Ando dun yung ano na yun. Kaya yun ang i-ano natin, i-quest yun ang kunin natin na makuha natin yung covenant of peace with God. And we can only do that if we keep His commandments. Si Phinehas he was very zealous for God. He was very zealous to implement God's word or God's judgment. Yung kanyang God's statutes, precepts, no, ordinances, in-implement niya. Kaya ano yung sinasabi sa Bible na keep my commandments, actually it's ang tunay na word, it means to guard my commandments. Ibig sabihin, you have to protect it. You have to hindi lang yung itatago mo, hindi lang yung ito gagawin mo, kundi ito you gonna make sure na it will be implemented at hindi mababali, hindi mababago, no? I-guard mo siya at talagang makikipag-away ka para dyan, no? Hindi naman sa makikipagpatayan or something, pero well, ganun technical ang ginawa ni Phinehas, no? Pero it's a unique situation. Uh,
na talagang it requires a drastic action, no? I'm not saying na na makikipagpatayan tayo literally, ano, kundi more on we have to guard it with our lives, no? Even if it will cost our own lives, no? Yung to guard. Kaya huwag tayong bibitaw sa pagsunod sa Panginoon kahit na anong mangyari, no? So, yun ang ano diyan. And if we do that, meron tayong covenant of peace, ano, sa Panginoon. So, ah, yan ang anuhin natin, yan ang gawin nating parang goal, ano, rather than uh, getting blessing, or even long life or even wisdom. Wisdom are good. Actually, it's a commandment that we have to ask for it, that we have to quest for it. Um, pero above all that, no, yung covenant of peace. Ibig sabihin, binibigay lang kasi yan ng Panginoon sa nagpi-please sa Kanya. Kumbaga yan ang parang Valor of Medal o Congressional Medal of Honor, no? Yung pinakamataas na pwedeng ibigay um, sa tao. Kaya ang Panginoong Yeshua, yun ang binigay niya, eh. Hindi niya prinamis sa mga apostles niya, oh, bibigyan ko kayo ng wisdom uh, like King Solomon, gano'n, or payayamanin ko kayo, or bigyan ko kayo mahabang buhay, or ano, hindi. Actually, alam nila na talagang they will be um, in trouble, no? Pero ang binigay sa kanila is a peace that is inside, hindi yung outside, eh. Kaya nga sabi niya, my peace I will leave you, my peace I will give you, not as the world gives. Ano bang peace na kayang ibigay ng mundo? Yung very temporary lang, tsaka wala ka lang kaaway, gano'n. Pero yung peace na binibigay ng Panginoon, walang makakagalaw sa'yo kahit mga spiritual beings, wala, eh. Um, even death, no? Um, Manalo man temporary ang death sa atin because everybody has to die. Pero i-quicken din tayo ng Panginoon. May resurrection. Sabi niya, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Yeshua HaMashiach, our Lord, no? So yun ang ano ron, ano? May ano tayo, may covenant of peace. And most especially, pag may covenant of peace tayo, hindi natin kaaway ang Panginoon. Kasi kaaway niya yung sin, eh. So kapag may sin ka, syempre parang ang sin kasi yan, parang ganito yan, eh. Parang flag, may flag ka, eh. Di ba, may giyera. O hawak-hawak mo flag o naka-uniform ka ng kalaban, eh. O syempre tatamaan ka dahil naka-uniform ka ng kalaban, eh. Yan din po yun, ano, kung ang uniform natin is righteousness. Nakaputi tayo, symbolically. That is our righteousness. Siyempre, hindi tayo kaaway. Pag nagkaroon ng banggaan, pag dumating ang Panginoon, or mayroong spiritual battle, hindi tayo tatama. Kasi hindi tayo kalaban, kakampi tayo, eh. Pero kung sinner tayo, sinful, may flag tayo ng, ah, kalaban. So, ang flag natin, yung man of sin, yung son of perdition. So meron kang banner, may tattoo ka ng ano, di ba? So parang ganun din 'yon. Um, Kahit anong sabi mo, hindi kakampi mo, oh. Pero hindi, may ano ka, may flag ka, eh. Okay, so tatamaan ka. So yun ano. But if we have a covenant of peace, meron tayong parang may safety passage tayo. Binigyan na tayo ng safety passage. At yan ay ma-attain natin yan when we keep God's commandments, no? So yan ang isang very important. Actually, maraming topic dito sa Parsha Pinchas o Pinehas. Pero gusto kong emphasize itong covenant of peace kasi ito'y napaka-importante. Another thing na makita natin dito ay yung persistence
ng mga anak ni Zelophehad. I think that's the right Zelophehad. Oo. Kasi walang anak na lalaki, namatay na yung tatay nila. Pagdating nila dun sa Promised Land, paano yun? Sinong kukuha, 'di ba? Mawawala naman sila ng mana. So, umapila sila at nakarating naman kay Moses kasi remember may mga judges, 'di ba? May judge of 10, 50, 100 and 1,000, 'di ba? So, hindi nila madesisyonan, nakarating kay Moses maski si Moses di rin niya alam. So, inano niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon tama yung ano ng mga anak ni Zelophehad. May right sila. Um, so, kung walang anak na lalaki, dapat mapunta sa anak na babae. So, ito'y outside ng norm ng society, no? And this happened 3,500 years ago. Maski dito sa Canada, nabigyan lang ng chance ang mga babae maging part ng magkaroon ng sariling title sa lupa, not even more than 100 years ago. So very modern ang Bible. Binigyan ng chance ang mga babae to have their own freedom, no? At ito yung mga tinatawag na judgment, ano? Ibig sabihin, hindi ito original na nakalagay sa ano kasi hindi pa siya nagiging issue. Then later on, may mga judgment ng Panginoon um, na nagiging part na ng law, no? Ng Torah. So ito na nga kasama na itong mga anak ni Zelophehad. Pero sabi doon, hindi sila pwedeng mag-asawa ng ibang tribe kasi hindi pwedeng mawala sa tribe yung lupa, no? So they have to maintain lang sa kanila lang. Yan ang isa rin, ano? Um, Ngayon, dito rin makikita natin na sa portion na 'to, si, ah, na yung kapag may rights ka, tingin mo tama ka, 'no? Tingnan natin dito sa ano na 'to, bago tayo lumipat sa next topic. 'Pag may rights, tingin mo tama ka, yung righteous judgment, tingin mo, then you have to fight for it, 'no? Hindi hindi sa mga away na makipagsigawan or something. It's about reasoning. Makipag-reason na ano lang. And then it can be even appealed to God, ano. Bakit hindi ako pwede? Ganun, ano. Um, can I do this? Can I do this? Remember, meron ding situation na ganyan na nag-judge din ang Panginoon pertaining sa mga hindi qualified na umattend ng Passover. And dahil nga sila ay unclean, dahil nakahawak sila ng dead person or ano sila, ano, basta hindi sila worthy during the time. So, pero gusto pa rin nilang sumunod sa utos ng Panginoon. So, bakit daw sila binabar na mag-celebrate ng feast? Sabi ng Panginoon, tama, may point din sila. So, kaya nagbigay pa ng 1 month. 1 month after, yun dapat hindi mo na-miss yun. Na-miss mo na yung una, huwag mo nang ma-miss yung pangalawa dahil wala ng pangatlo. Pero ito yung mga example ng judgment ng Panginoon na judge niya to do what is right, no? So si Zelophehad, mga daughters niya ay lumaban at nanalo. So basta tama, may katwiran, ipaglaban. Yan. So yun yun. Pero nang maayos, hindi yung aggressive na makikipag ano pa sa iba, no? Yung righteous judgment lang. Another thing dito ay si Joshua, no? Bakit si Joshua napili, hindi kapalit pa man din ni Moses, bakit hindi si Eleazar? Or bakit hindi yung kapatid ni Eleazar, 'di ba? Or any elders. Bakit si Joshua? Who is Joshua? Alalay lang yan dati, 'di ba? Pero for 40 years,
um, ando dun siya sa side ni Moses. Learning yung commandments of the Lord, hindi siya paepal. Isa siya sa dalawang spies na nagbuwis ng kanyang buhay para um, sumunod, ano? Napakadelikado mag-iispiya ka sa ibang lugar, di ba? Silang dalawa ni Caleb the only two spies na nakaligtas, no? Or na hindi napatay ng Panginoon kasi sumunod sila sa Panginoon. Hindi sila matatakutin, no? Yung other 10 spies, pinatay kagad ng Panginoon sa plague, no? Uh, Probably again, dahil nakahalubilo sila doon sa mga tao, doon sila nakakuha ng sakit. Pero si si Joshua sa Caleb, pinatibay ng Panginoon ng kanilang resistance. Kasi after nila magbigay ng bad report, maya-maya namatay na sila eh. So, sa plague sila pinatay ng Panginoon. Kaya nakakatakot na hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ano? Another thing na makikita natin dito yung census. Yung census ito yung tinatawag na second census, ano? Na ginawa ito um, bago mawala si Moses, ano? Pinagawa ito ng Panginoon at ang pinakamalaking ah, tribo na nabawasan ay ang tribe of Simeon, no? So probably karamihan dun sa 20,000 na namatay mga Simeonites kasi nga yung prinsipe nila nambababae din no? So kaya pag-uwi nila, dala-dala nila yung mga bacteria, virus nang galing sa kung saan sila galing, ayun, namatay yung mga tao, no? Um, so ang dating unang sa Numbers chapter 1, ang kanilang census 69,300 sila. Pagdating ng second census sa Numbers 26, 40 years after, ay ano na lang sila, 22,200 na lang. Ang daming namatay, 37,000 na lang, 37,100 ang nawala, no? Um, ang Reubenites may nawala din konti, 2,000 mahigit, pero over 40 years yan, so hindi masyado. Ang Gad, ganun din, ano? 5,000. Siguro may mga representative din sila dun sa sa mga Moabite women. At si Ephraim is 8,000. Marami-rami rin namatay kay Ephraim, no? Pero si Manasseh, si Issachar, naglakihan sila. Sila Benjamin, si Asher, siguro hindi sila nag-participate sa mga kalokohan kaya hindi sila kagad namatay, no? Dumami pa, so nagkaroon pa sila ng mga anak-anak, no? Yan yung blessing ng sumusunod sa Panginoon, lumalayo sa mga kalokohan, ano? Kaya mag-ingat din tayo, no? So yan yun, ano? Tapos dito rin pinakita rito ah, yung mga sacrifices, ano? Ano nung mga sacrifices na nire-require ng Panginoon. Yun ang ah, katulad ng sa Sabbath, no? 2 lamb kailangan every week, no? Pero sa new moon, 7 lamb, no? So merong 12 new moons Pero may 2 bull, tsaka may isang goat, tsaka may isang ram, no? Yan ang sacrifice sa new moon. Ngayon, bawat mga feast may mga requirement. So dito, sa Numbers 28:9-38 ay makikita natin yung mga listahan ng mga kapistahan, no? Ah, Lahat ng mga mga sacrifices at ito ay para may makakain ng mga priest na nag-in duty, yung priest and Levites, and at the same time may mga spiritual meanings ito, no?
It pertains sa mga leaders, ang bulls. Ang bull is a male ng ano yan, ng mga baka, no? Ang ram is male din ng mga sheep, no? Tapos yung goats, tapos mga lambs, no? Ito sila yung mga ano. Um, so yan, ano? Dito, binanggit din kung ano yung mga requirements pag nagbigay ka ng oath, no? O nangako ka. Ngunit sabi ng Panginoong Yeshua, sabi niya, mas maganda pa na huwag ka nalang mangako. Let your yes be yes and your no no. Sabi niya, anything beyond that is from the devil. Kasi hindi tayo dapat nag-oath kasi most likely nababiolate natin. Kaya nga sabi nila promises are meant to be broken. So hindi dapat gano'n, ano. Dapat tinutupad natin or 'wag na lang tayong mag-promise. 'Yun ang mas maganda sabi ng Panginoong Yeshua, 'no. Hindi niya kinokontra rito ang utos ng Panginoon na ang utos ng Ama na ano, mag-o-oath. Actually, hindi naman required mag-oath, eh. We are not even commanded to take an oath. Um, we are commanded to follow through with our oath. Pero ang sinasabi ng Panginoong Yeshua, mas maganda pa, 'wag ka na lang mag-ano, mag-oath. 'Wag ka na lang mag-promise kasi, para hindi ano, kasi, sabi niya anything, beyond yes or no, is from the devil, ano. So yun. Kaya mag-ingat din tayo. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, ano, dapat ay, maging ano tayo, katulad ni Phinehas o ni Phinehas na talagang zealous for God's commandments, ano. Pero i-balance din natin kasi mamaya, lahat inaway na natin dahil sa ano, hindi rin po gano'n, ano. Ang ini-implement lang niya, ito so within their congregation. Hindi ito pupunta ka sa labas, "Oh, lahat kayo'y sumunod sa Panginoon kundi makakatikim kayo sa'kin." Hindi gano'n. Hindi ganyan. So, it's within ang context nito is within the congregation, within the family and within the congregation. Dapat talaga ano mo 'no, we have to guard His commandments na hindi ito mababawasan, hindi ito madadagdagan, hindi ito malilihis, hindi ito, mami-misinterpret. Kaya iga-guard natin siya maigi, oo, ganyan 'no. So, I hope and pray na itong, short parsya natin ay nagbigay sa atin ng konting, idea 'no. And, I encourage everyone na patuloy na manaliksik, ano. Sabi nga ng Panginoong Yeshua, "Blessed are those who hungers and thirst for righteousness, for they will be filled." 'No. Kapag tayo uhaw sa, salita ng Panginoon, uhaw tayo sa aral ng Panginoon at, marami tayong mga kapatiran na ganyan, ano, nakakatuwa, dahil talagang, uhaw sila sa mga lessons and sa parsya, sa mga katuruan ng Panginoon. Talagang, kaya sila naman ay binibiyayaan at binubuksan ng kanilang ang isipan, ang kanilang, pang-unawa at nakikita nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, 'no. Ngunit ang advice ko naman ay 'wag natin gamitin ito para mamuhi tayo sa iba, mamuhi tayo sa kasalanan, 'wag dun sa tao, 'no. At 'wag tayo magpa-participate ng kanilang, mga ginagawa kasi kung ano man yung ginagawa natin, madadala natin sa pamilya natin at mapapahamak sila, 'no.
Ngunit kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, katulad ni Pinchas o ni Phinehas, ay mabibigyan din tayo ng covenant of peace, no? So, I hope and pray na may napulot tayo ngayon at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay usap patungkol sa inyong parsya Pangkas o Phinehas. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magdulot ng interes upang lalong hanapin, saliksikin ang katotohanan. Muli, binibigay po namin sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom.